Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay i-share ko sa inyo yung tamang pag-calculate kung ano yung magiging power consumption ng electric fan. At kung ano yung mga data na kailangan natin para makalculate natin ng tama doon sa actual na power consumption. Kung hindi man tayo magkaroon ng parehas na resulta ng calculation at saka doon sa actual na power consumption ng electric fan, kung ito ay ginagamit, at least mas malapit sa actual na power consumption. Dahil sa video na ito, tayo po ay magka-calculate ng power consumption. Pagkatapos ng calculation ay i-actual natin. Sukatin yung power consumption ng electric fan gamit ang digital wattmeter. Simulan na natin. Sa electric fan ay meron tayong inductive reactance at saka capacitive reactance. Sa pagtukoy ng inductive reactance, sukatin lang natin ang resistance nitong coil. At yun na po ang ating inductive reactance. Gamit tayo ng digital multimeter. Iset natin sa resistance. Yan po, naka 2K. Meron tayong nasukat na 772 ohms. Yan po yung ating inductive reactance. Sunod na gagawin natin ay titingnan natin ang value ng capacitor. Ito dito, merong capacitor. Yan po ay 1.5 microfarads. I-calculate din natin ang capacitive reactance nito. Ito na po yung ating calculation ng capacitive reactance. Gumamit tayo ng formula na x sub c is equals to 1 divided by 2 pi fc. Sinubstitute lang natin ang value ng pi ng f. Yang f na yan po ay frequency o power line frequency. Yan po ay 60 Hz. Tapos yung value ng c ay 1.5 microfarads. Bale yung ating formula, ulitin ko, x sub c is equals to 1 divided by 2 pi fc. Continue natin dito. 1 divided by 2 times 3.14 times 60 times 0.000015 farad dahil kinonvert natin ang 1.5. Kaya ito yung ginamit natin. So, nung mamultiply na natin itong 2 times 3.14 times 60 times 0.000015, kaya tayo nagkaroon dito ng 1 divided by 0.000565 Nung dinivide natin yon 1 divided by 0.000565 meron tayong capacitive reactance na 1,769.28 ohms. Pagkatapos natin makalculate ang capacitive reactance at alam na din natin yung inductive reactance, ngayon, i-compute naman natin ang total reactance. Bale, ito po yung formula na gagamitin natin sa pag-compute ng total reactance. Meron tayo dyan, x sub t o total reactance is equals to capacitive reactance minus inductive reactance. So, yung inductive reactance, yan po yung measured coil resistance. So, i-substitute lang natin ang value. So, ang value ng capacitive reactance, yan po ay 1,769.28 minus 772. Nang masubtract natin ang 772 mula sa 1,769.28, tayo po ay nagkaroon ng total reactance na 997.28 ohms. Pagkatapos natin ma-compute yung total reactance, pwede na natin ma-compute ang total power. So, gamit tayo ng formula para sa total power. Yan po ay power is equals to V squared divided by total reactance. Tuloy natin dito. Substitute natin ang value ng V. Yan po ay 230 o 230 volts squared
divided by 997.28 ohms. Ngayon, i-perform natin ang 230 squared. Meron tayong 52,900 divided by 997.28 at ang resulta po niyan ay nasa 53.04 watts. So, ibig sabihin, itong electric fan na ito ay kukonsumo siya ng nasa 53 watts. So, tandaan natin, ito po ay calculation. Maaring tutugma ito doon sa actual na power consumption. Kung hindi man ito tutugma, at least malapit doon sa actual na power consumption. So, ang sunod natin na gagawin ay ibabalik natin ang connection nitong capacitor dito sa coil. Tapos, itesting natin ito ng actual. Connecta lang natin ito dito. Yan ay temporary lang natin i-connecta. Siguraduhin lang natin na hindi magkakadikit ang mga wires ng magkabilang panig. Okay, so ayan na po, naibalik na po natin ang connection. So, lagyan lang natin ito ng electrical tape para safe. Ayan. Lagyan lang natin dito. Ayan na po. So, naibalik na natin ang connection ng capacitor doon sa fan motor coil. Tapos, yung electric fan na ito, yan po ay nakaset na sa number 3. Sunod na gagawin natin dito ay i-actual natin yung pagsukat ng power consumption. So, bali, i-plug in natin itong plug ng electric fan dito sa digital wattmeter. Ito. Tapos, i-plug in natin ang wattmeter. Ayan. Gumagana na po ang electric fan. Tapos, kung titingnan natin dito ang kanyang power consumption na actual, lang natin. Hindi natin matingnan ng mabuti. Ayun, nasa 50.8 watts. Ang ating calculation ay malapit na doon sa 50.8 watts. Ngayon, tingnan natin ang voltage na sinusupply sa ngayon sa electric fan. So, ayan ha. 50.3 watts. Set natin yung mode. Tingnan natin ang voltage. Ayan, nasa 227.1 volts. At sa tingin ko naman ay tamang-tama po yung 50 watts para sa 227.1 volts. Kaya tayo nagkaroon ng 53 watts dahil yung ginamit natin na voltage ay 230. So, dito sa actual, ang voltage ay nasa 227.1 volts. Ngayon, kung pagbabasihan natin yung actual na voltage, kanina nakita natin 227 volts. So, kung i-compute pa rin natin yung power consumption, calculate natin. Ito po, power is equals to V squared divided by total reactance. Yung
voltage na ginamit natin dito ay 227 dahil yun po yung nasukat doon sa digital wattmeter. Bale, 227 squared divided by 997.28. Nung in-square natin yung 227, tayo po ay nagkaroon ng 51,529 divided by 997.28 at yung naging computed power ay 51.66 watts. Ang nasukat kanina ay 50 watts. Dito ay 51.66 watts. So, dito makikita natin na malapit tayo doon sa actual na power consumption. So, ang ibig kong sabihin, ang calculation natin ng power ng electric fan ay malapit na doon sa actual na power consumption. Sa video tutorial na ito ay naipakita natin na ang formula na gagamitin sa pag-calculate ng magiging power consumption ng electric fan ay dapat po ay ito. Power is equals to V squared divided by total reactance. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking video tutorial at kung nagustuhan nyo naman itong video, maaari po lamang ay i-like, i-share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.